11 police major generals and 24 police brigadier generals. Grabe, ang daming na-promote Balance the demands of law enforcement while preserving the institutional integrity, adhere to human rights, and have effective leadership to address multifaceted issues that surround our country today, Marcos said. Let our actions reflect the core values that we all hold today. Wow, grabe alam ko si na-promote din Ito na-promote din si spokesperson Police Brigadier General Jean Pajardo. Wow, promoted din guys. Pati po si spokesperson na-promote din mga kaibigan. Ano kaya ang ranggo niya? Grabe naman talaga itong mga to. Kaya naman pala, atat na huli si Tatay Digong, kinaladkad pa niya, ipasakay sa eroplano, dalhin sa ICC. Meron naman palang kapalit. So, ikaw talaga, Foodinet, wala ka naman palang alam Ibang klase na talaga ngayon, no? Kidnapper na promote only in the Philippines. Ganun na ba talaga sa Pilipinas, guys? Kidnapper na po-promote? Giatay ko na say. Giatay ni mo episode. Paano ka ma-promote hindi ka pa pisot ka pa, wala ka pang patuloy ka muna. Giatay ko na say pagluslos tanggalan nyo ng S. Ano ba ito mga kaibigan? Bakit na-promote? Maria Joseph Ginoo, Puragaba, intaw kaloy-an kaloy-an intaw ang Pilipinas. Giatay, ambot lang, unsaon ni. Naunsa naman tayo ning bangagay. Pastilan, yawards. Sabi ni Lane, yawards. Grabe naman tao ni sila nangabuang na. Ito po mga kaibigan, pakita ko lang sa inyo Ipakita ko lang sa inyo guys, itong nagbigay ng promotion. Ito po, breaking news to guys. Breaking news. Itong nagbigay ng promotion. Ayan breaking news ayan. Galing po yan kay Norberto Gonzales. Basahin niyo po sa screen niyo mga kaibigan. Galing po yan kay Norberto Gonzales. Marcos Jr. Admin, pinakakurap sa kasaysayan ng pamahalaan. Sus, Maria Joseph. Pinakakurap sa kasaysayan ng pamahalaan. Kitam? Sabi ko sa inyo Ayon dito sa balita, sa paglipas ng panahon, patuloy na dumadami ang mga Pilipino na nanawagan ng malalim at makabuluhang reforma sa pamahalaan. Ayon sa mga ulat, isa sa mga pangunahing issue isinusulong ng publiko ay ang umano'y lumalalang katiwalian sa hanay ng gobyerno. Bagamat itinatanggi ng mga opisyal ang mga aligasyon nito, marami pa rin ang nagpapaabot ng hidaing ukol sa epekto ng kakulangan sa serbisyo, partikular sa mga issue ng kahirapan at ekonomiya. Ayan po mga kaibigan, di ba? Matindi po. Ayon po yan sa Publicos, Publicos, 20% po. Ang mga Pilipinong tinatanong na nagsasabing katiwalian ang pangunahing issue dapat tugunan ng administrasyong Pangulong Marcos. Kasunod dito ang mga issue ng mga ekonomiya is 11%. Mga illegal na mga droga, 13%. So, yan ba yung sinasabi niyong nagpro-promote pa kayo? Na-promote pa si Diwata? Puro naman kayo mga Maria Joseph. Ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Ito po, pakinggan po natin guys. Ang ating, magaling din to no? Oo, magaling din to mga kaibigan. Pakinggan po natin guys.
Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pagdami ng mga Pilipinong nananawagan ng malalim at makabuluhang reforma sa pamahalaan. Batay sa mga ulat, kabilang sa mga pangunahing isyong isinusulong ng publiko ay ang umano'y lumalalang problema ng katiwalian sa hanin ng pamahalaan. Bagamat itinatanggi ng mga opisyal ang mga aligasyong ito, marami pa ring mamamayan ang nagpaabot ng hinaing ukol sa epekto ng kakulangan sa serbisyo, partikular na sa usapin ng kahirapan at ekonomiya. Ayon sa pahayag 2025 survey ng Publicos Asia, para sa unang quarter ng taon, 20% ng mga Pilipinong tinanong ang nagsabing ang katiwalian ang pangunahing isyong dapat tugunan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod nito, ang ekonomiya at inflation na kapwa nakakuha ng tig 11%. Lumitaw rin sa parehong pag-aaral ang pagtaas ng pangamba ng publiko sa issue ng iligal na droga na umabot sa 13% sa pambansang antas at 26% naman sa Mindanao. Kaugnay nito, sinabi ni dating Defense Secretary at ngayon senatorial candidate Norberto Gonzales na ang pangunahing balakid umano sa pag-unlad ng bansa ay ang sistemang politikal at ang mga taong nasa likod nito. Ang pinakamalulak na nakasisira sa kinabukasan ng bayan natin, ang ating politiko at ang ating pamumulitika at ang ating mga politiko, sila ang talagang humaharang sa pagkakataon na tayo ay umunlad bilang bansa. Ito ang naging pahayag ni Gonzales sa kanyang pag-iikot sa ilang bahagi ng Mindanao, gaya ng Buena Vista, Agusan del Norte, San Francisco, Agusan del Sur at Barobo, Surigao del Sur. Binigyan din niya na sa buong karanasan niya sa pamahalaan, ang Marcos Jr. administration na raw ang nakita niyang may pinakamalalang anyo ng korupsyon. Lalo ngayon ito mag-administrasyon natin ito. Tingin ko ito yung pinakakurang na administrasyon na nakita ko. Ito ang pinakamaraming dagdag nakaw sa kabal ng bayan. Dagdag pa ni Gonzales, hanggat hindi natitigil ang korupsyon sa gobyerno, mananatiling imposible para sa karaniwang mamamayan na maramdaman ang benepisyo ng maayos na serbisyo publiko. Kung siya raw ay palaring mahalal sa Senado ngayong darating na halalan, sisiguraduhin niyang may hakbang na gagawin upang matigil na ang anyay panggagata sa kaban ng bayan. Hindi natin ititigil ang korupsyon, hindi natin maiayos ang gobyerno para talagang makapagbigan ng pangang serbisyo sa mga kababayan. Gusto ko na naman maripakita sa ating mga kababayan na may tamang pamumulitika. Lahat ng bansa na may sistema ng tamang pamumulitika, umuunlad ang buhay ng lahat. Hinikayat ni Gonzales ang mga kapwa niya kandidato mula sa mga tatakbo sa Senado, Kongreso at mga lokal na posisyon tulad ng gobernador, mayor, konsehal at barangay captain. Kaya nga ang panawagan yan, guys, taasan talaga ang ang penalty. Tapos ipatupad na po para po sa mga grabing mga corruption, guys. Ipatupad na po nila ang parusang kamatayan sa mga corruption para kung gusto talaga nila matigil yan, kailangan matakot eh. Kailangan may parusang kamatayan eh. Kasi pag wala po, pag hindi po na-implement yan, guys, hindi talaga matatakot yung mga yan. Kasi kung sasabihin lang kulong-kulong lang, mga ilang taon, laya din kaagad eh. 'Di ba? Nakukulong lang ng mga 5 taon, 6 na taon, 7 taon. O laya na kaagad, corrupt na naman. 'Di ba? Marami silang pera kasi ang kinokorrupt nila, guys, is billion-billion. Yung billion na yun gagamitin lang po nila sa mga abogado nila. Gagamitin lang po nila sa kanilang defense pagdating po sa korte. Kaya po, mga kaibigan, hindi po talaga matitigil yung mga korupsyon na yan hanggat hindi po nagpapatupad ng parusang kamatayan. Diba? Ganun lang po yun, mga kaibigan. Ganun lang po kasimple yan. Kaya mas maganda po ang total revamp. Baguhin lahat. Sabi ni Pacter, paano nila ipapatupad yan? Ang mga nakaupo siya. Kaya nga kailangan, pag bumoto po tayo, yung mga nagsusulong po ng parusang kamatayan para sa mga plunder o kaya yun, mga corruption na yan. Di ba? Katulad ni Attorney Vic Rodriguez. Yun ang panawagan niya. Si Attorney, sino pa ba yung nanawagan ng Si Kibuloy. Alam ko si Pastor Kibuloy na ang panawagan din niya, ganun eh. Isa sa kanyang mga plataforma para po sa mga plunder, mga korupsyon. Para po matigil po lahat yan, mga kaibigan. No? Para
Si Melba Sutcliffe? Si Melba Sutcliffe yata yung natanggal ni Pakner, ah. Pakner, natanggal mo yata si Melba Sutcliffe, ah. Napindot mo, Pakner? Sabagay, babalik ko na lang. Nagkamali siguro si Pakner. Ano? Melba Sutcliffe, pasensya ka na, ha? Okay, babalik ka na lang. Pwede namang ibalik yan, oh. Minsan kasi napipindot. Oo, boboto ganun ay may days na. Kasi po minsan mga kaibigan, pag mga ganyan po yung pag ano no, minsan napipindot nadodoble. Oo, nadodoble kasi minsan eh. I-ano ko na lang yan, Pakner, balik ko na lang yan, oh. Madali lang naman pagkatapos ng live ibabalik ka agad. So tuloy-tuloy po tayo guys, no? Na mangako sa taong bayan na sa araw-araw nilang pakikitungo sa mga mamamayan ay itigil na ang panlilinlang, tigilan na ang pambobola at higit sa lahat, huwag nang magnakaw sa pamahalaan. Anya, kung hindi ito magagawa ng mga lingkod bayan, ay siguradong magpapatuloy ang ganitong kalakaran sa mga susunod na henerasyon. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forsualo, SMNI News. Ayun oh, ayun na-unhide na. Okay, salamat Pakner. Ayun, na-unhide na. Balik ka na, Melba Sutcliffe! Pwede pala, marunong naman pala mag-unhide si Pakner. Ayan. So, yun po mga kaibigan, kailangan talaga guys, no? Kung talagang, kailangan kasi seryoso talaga kayo dito eh. Pagdating po sa corruption, mga plunder na yan, kasi hindi talaga titigil yung mga yan eh. Di ba? Hindi talaga sa titigil mga kaibigan, hanggat hindi po nauubos ang kaban ng bayan. Di ba? Gagawin ka talaga nila lahat yan. Lahat po. Gagawin nila yan. Di ba? Kasi yun yung ano nila eh. Yun yung ginawa kasi nilang investment eh. Yung government eh. Di ba? Ginawa nilang investment. Okay guys, ito muna. Good news muna tayo. Pakinggan muna natin ito guys. Ayan, si Melba Sutcliffe, andito na, balik na siya uli. Pasensya ka na, Melba, ha, Sutcliffe. Minsan kasi napipindot. Ito po, pakinggan lang natin to guys. Si Pastor Apollo C. Quiboloy ay hindi lamang pinuno ng isang kongregasyon, kundi isang visionary leader na may layuning mapaunlad ang kanyang komunidad at bansa. Ito ang naging pahayag ni Professor Ana Malindugoy, isang geopolitical analyst sa panayam ng SMNI News patungkol sa katangian ng butihing pastor na ngayon ay tumatakbo sa pagkasenador. It's one way of saying na, na tumatayo siyang para yung hindi politiko but leader ng isang malaking congregation, ng isang community na kung saan ang kanyang pamumuno ay hindi alam mo yung tinatawag mong visionary na sense na alam niya kung saan dapat patungo ang Pilipinas. Dagdag pa ni Malindugoy, malalim ang koneksyon ni Pastor Quiboloy sa kanyang mga miyembro sa KOJC. Visionary kasi si Pastor Quiboloy eh. Yun po yung, kaya po mga kaibigan, si Pastor Quiboloy po guys, pag nanalo siya, wala na siyang kompleto na eh. Full package na siya eh. Di ba? Kasi mayroon na siyang experience sa pagiging public servant eh. Kasi pastor po siya mga kaibigan, kaya easy na lang po sa kanya, no? Kumbaga, parang piece of cake na lang sa kanya yung pagtulong sa mga kababayan natin. Pag may mga sakuna, di ba? May mga lindol, may mga bagyo, baha. Palagi pong first responder guys ang SMNI or KOJC. Kaya po mga kaibigan, pag si pastor po ay nanalo guys, sigurado po talaga tayo na talagang yung serbisyo po niya mga kaibigan, hindi na po kailangan i-memorize yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung experience po ni pastor guys as a public servant, matindi po. Mas matindi pa sa lahat ng mga nakaupo. Oo, sa lahat ng mga nakaupo, matindi pa si pastor dyan. Kasi nga si pastor guys, ang dami na niya natulungan since day one siguro ng pagiging pastor niya. Hanggang ngayon, tumutulong pa rin siya kahit despite po sa kanyang kalagayan. Alam naman natin na nasa pihitan po ngayon si pastor, nasa isang detention center,
'Di ba? Hindi po natin kakawawa ngayong tao 'di ba? Wala naman siyang kasalanan, pero ayun, nakakulong po siya. 'Di ba? Pero sabi ko nga sa inyo guys, pag nanalo po si pastor at nakapag ma-release po siya, no, at makapagsilbi po sa sabayan, talagang maaasahan po natin si pastor 100%. I-compare mo sa ibang mga senador na wala pong ginawa. Pabalik-balik na lang po dyan eh. Mayroon mga isa dyan, pabalik-balik na lang eh. Pero kung tatanungin mo, anong nagawa niya? Wala siyang nagawa. Kasi po, hindi po nila linya guys, ang pagtulong sa kapwa. Hindi mo makikita eh. Pero kay pastor guys, nasa linya na niya, sa dugo niya na. Di ba? Nasa bloodstream na niya, o kaya bloodline, no? Parang ganon. Kumbaga, itong si pastor mga kaibigan, kung sa pagtulong lang po ang pag-uusapan mga kaibigan, 100% kay pastor. Baka, kaya kailangan po manalo po si Pastor Kibuloy. Makapasok po siya sa Senado guys. Kasi para sa akin po, no, he's one of the brilliant. He's one of the pinakamagaling din na mga kandidato po ng PDP laban. Although wala po siya sa nakakulong po siya mga kaibigan, pero may awa naman ng Diyos, malay nyo. 'Di ba? Malay nyo po mga kaibigan, makalabas po siya. 'Di ba? Sana po pagbigyan naman siya mga kaibigan, no? Kasi pag nanalo yan, guys, paano po siya makapagsilbi kung nasa pihitan po siya? Sa bagay, kahit naman nakakulong ka, 'di ba? Meron ka naman mga 'di ba? I-stretch out mo lang yung yung mga members mo. So yun po guys, no? Para sa akin po, si pastor po mga kaibigan, pag nanalo yan, siguradong sigurado po tayo. Na rin sa mga hindi kasapi nito. Makikita mo na very deep ang kanyang connection sa tao. At yung kanyang serbisyo sa mga members ng KOJC and even the families and extended communities ng KOJC na hindi naman necessarily attached to KOJC. Alam mong kaya, alam mong gagawin, pero ang visionary leadership kasi, it's not just about having a vision, what you want for your country, what you want for your organization, na mag-succeed, na maging develop, maging progressive, and and very successful. It's also about doing. It's also doing something. Yes. You know what you do, you know what you want for your country, but at the same time, you do things. Ikaw mismo gumagawa. Ikaw mismo gumagawa kasi nga ang pina-point out po dito ni Professor Uy, kasi nga 'di ba visionary nga siya guys, kasi pastor siya mga kaibigan eh. So, kumbaga yung sinabi po ni Professor Uy, yun din yung point ko eh, na hands-on po siya mga kaibigan sa pagtulong, kasi yun na yung niya eh. Yun na yung parang naging bread and butter niya eh. 'Di ba? Yung pagtulong sa tao. Kasi syempre pastor siya eh, meron pa siyang congregation. So alam na niya guys, no? Kabisadong-kabisado niya pagdating sa tulong. Kung ang pag-uusapan natin mga masa, pagtulong sa masa, pagtulong sa mga maranitang mga Pilipino, mga pobre nating mga kababayan, kayang-kaya pong i-reach out yan ni pastor kasi nga galing na siya dun eh. 'Di ba? Kung sa trabaho pa mga kaibigan, hindi na po niya kailangan mag-OJT. Di ba? Hindi na po kailangan mag-rehearsal. Kung sa sayaw pa guys, hindi na kailangan mag-rehearsal ni Pastor Kibuloy. Kabisado niya ang steps. Di ba? Yan po yun ang pinakamaganda na nakikita ko kay Pastor pag nanalo po si Pastor mga kaibigan. Garantisado tayo dyan, 100%. Kung ang pag-uusapan lang po natin, pagtulong, wala na. Si pastor po ang nangunguna. Di ba? Although, hindi ko naman sinasabi yung iba, hindi tumutulong din man iba dyan. Siyempre, lahat naman yan. Si Bongo, may malasakit yan eh. Si Marcoleta, tumutulong din yan eh. Di ba? Kilala naman natin si Marcoleta. Sila siyempre, ang mga baguhan dyan, katulad ng Jimmy Bondoc, hindi pa natin masyado yan, pero si Jimmy Bondoc po mga kaibigan, kailangan din natin siya kasi new face. Kailangan natin ng mga new faces sa Senado. Diba? So, kaya kailangan guys, buong PDP laban, ipasok po natin sa Senado.
para may support, may protection po ang ating mahal na Vice President. Yan ang pinaka-importante dyan. Protection, support kay Vice President Sara Duterte. Kasi ang plano talaga dyan, guys, di ba, ang pinaka-plano talaga dyan, pag hindi po ito, pag hindi po talaga napilit natin na, alam nyo na ibig sabihin nun, di ba? 2028 po ang diretsyon natin, guys. 2028. And I think that is what Pastor Kibuloy represent. Naniniwala siyang maipapamalas ni Pastor Kibuloy ang kanyang advokasya na zero corruption. Yan ang doon ko siya nagustuhan. Lalo ko siya nagustuhan, guys. Nung sinabi ni Pastor, isa sa mga isusulong niya yung zero corruption. Imagine niyo, guys, zero corruption. 'Di ba? Imagine niyo. Zero corruption. Wala pang nagsabi niyan. 'Di ba? Wala pang nagsabi niyan, guys. Si Pastor lang po nagsabi ng zero corruption. Although si Pangulong Duterte sinabi na rin niya, pero iba naman yung pagkasabi ni Duterte, no? Part yan sa kanyang limang advocacy or limang platform ni Duterte. Corruption kasama yan. Pero kay Pastor po, zero corruption, guys. Grabe challenge niya, no? Pipilitin mo talagang, nako, pag nanalo si Pastor Kibuloy, nako, ang daming magiging pare dyan sa Senado. Sabi nga nila, pag si Pastor po nakapasok sa Senado, guys, siya ay magiging parang, yung parang pastor ng Senado, parang ganon. Oo. Hindi katulad ng isang pastor, ha? Oo. Hindi katulad ng isang pastor na walang kwenta. Oh, hindi yun. Ibang pastor yun. Ha? Yung, kilala niyo ba yung isang pastor na walang kwenta? Kilala niyo ba? Oh, wala yun. Hindi kasali yun. Pastoral lang yun. Bulaang bulaang propeta. Kaya wag yung di ba? Kilala niyo yun? Kilala niyo yung ibig kong sabihin ba? Di ba, mga kaibigan, kung sino yung pastor na yun? Ay, nako. Lalo na kung mabibigyan ng pagkakataong makapagsilbi ito sa Senado. To supplement yung current na mga batas na meron tayo na may kinalaman sa pagsupil ng corruption. Yes. I think that's another area by which ang sa zero tolerance at saka zero corruption na vision ni Pastor ay kumbaga ma-exemplified niya or ma-operationalize niya as a senator. That's why I am supporting him and I'm voting for him, and he is number 1 in my list ang senators na iboboto ko. Kasi alam ko na pinanday na si Pastor ng panahon. Pinanday na siya ng lahat ng experience sa buhay. Diba? Ngayong pinanday na siya ng panahon, no? Tama po si Professor Uy. Pareho po kami ni Professor Uy ng sentiment, no? Pinanday na siya ng panahon. Pinanday na siya ng kanyang experience. Di ba? Ang galing. Kaya ano pang hinihintay nyo, ha? Lahat ng PDP, iboto natin. Lalo na po si Pastor Kibuloy. Kapit na ang eleksyon, lumalabas na higit pa sa pagiging pinuno ng isang relihiyosong grupo si Pastor Apollo Kibuloy, isang lider na may direksyon at layunin para ayusin ang Pilipinas at itungo sa tunay na pagbabago ang bansa. Yes, Pastor Kibuloy, palakpakan naman tayo dyan. Wala ba kayong mga kamay? Palakpakan naman natin, guys. Napakaganda, napakagaling. Di ba? Opo, no? Ang galing. Kaya nga, tama po, Melba Sutcliffe. Kaya maganda po ang kingdom eh. Di ba? Kung gusto niyo ng resibo, kasi marami nagtatanong diyan, ano daw nagawa ni Pastor? Kung gusto niyo ng resibo, punta na lang kayo ng kingdom. Puntahan niyo na lang sa Kingdom of Jesus Christ. Punta kayo ng Davao para makita niyo kung gaano kaunlad, gaano kadisiplinado, gaano kaganda, gaano tawag dito? Yung KOJC po, mga kaibigan, kung gaano po kadisiplinado ang mga tao dun. Hindi lang yun, gaano kaunlad. Kasi nga, walang korupsyon eh. Kasi kung may korupsyon yan, guys, hindi po ganyan kaunlad yan. Di ba? Talagang wala, bagsak po. Kasi kaya po bumabagsak ang isang bansa, katulad ng Pilipinas, dahil sa korupsyon. Kung tutusin, maraming pera ang Pilipinas. Kaya natin tustusan, kaya natin bayaran yung mga utang natin. Kaso lang, sa sobra pong daming korupsyon, guys, doon po tayo nagkakaroon ng problema.
Di ba? So, yan po mga kaibigan, si Pastor Kibuloy. Punta naman tayo sa iba nating topic mga kaibigan. Pakinggan po natin ito. Sino po ang dadalo bukas? Si Torre! Oy, good news Good news mga kaibigan. Si Torre dadalo bukas porket nabigyan ng promotion Magandang hapon, Nel. May natanggap na bang imbitasyon yung mga pinadadalo sa pagdinig ng Senado sa Huwebes? Yes, Jude, wala pang natatanggap na impormasyon ng Presidential Communications Office kung may natanggap na ng formal na imbitasyon ng Office of the Executive Secretary ukol nga dito sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado na may kaugnayan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, nagbigay na ng listahan ng tanggapan ni ES Lucas Bersamin sa mga maaaring dumalo sa pagdinig. Sa ngayon po ay according po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Kabilang sa posibleng dumalo sa pagdinig ay sina Justice Secretary Crispin Remulla, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, Chief State Counsel Dennis Arvin Chan, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Anthony Alcantara. Kasama rin sina Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, Special Envoy Marcus Lacanilao at iba pa. Ayon kay Yusek Castro, ang desisyon na ito ng tanggapan ni ES Bersamin ay bilang pagrespeto kay Senate President Francis Chis Escudero. Kung nagkausap man po sila... Nako, yan na si Auntie Claire! Oy, Auntie Claire! Ni Senate President Chis Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Narinig niyo yung sinabi po ni Auntie Claire, guys? Pinagbigyan daw niya si Chis? Pinagbigyan mo si Chis? Ikaw talaga? Narinig niyo sinabi niya? Pinagbigyan niya si Chis? Talaga lang natakot ka lang kasi binatikos kayo ng binatikos. Tinawag kasi kayo mga walang yagballs Yan ang napala ninyo. Samantala, wala namang nakikitang dahilan ng Malacanang upang magsumbong sa Estados Unidos si Senator Ronald Bato de la Rosa para panagutin. Ayun, kaya pala nagsumbong pala si Senator Bato de la Rosa sa Estados Unidos. Kaya naman pala bigla silang sisipot. Kayo talaga? Takot pala kayo Ang may-ari ng eroplanong sinakyan ng dating Pangulo papuntang The Hague, Netherlands. Ayon kay Senator De La Rosa, malinaw umano na sa executive order ni US President Donald Trump na maaari umanong patawan ng parusa ang sinumang non-American person o organisasyong may direktang pakikipag-ugnayan sa ICC para i-detain ang isang protected person. Bumuelta naman si Yusek Castro sa senador at sinabing nakasaad rin sa EO ang pagrespeto ng US sa prerogatibo at soberanya ng isang bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya ay tumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Ang yabang, di ba? Yabang talaga itong palengkera na to. Ang yabang talaga niya, guys. Ito po, ipakita ko sa inyo,
Anong sabi niya? Yung sa may-ari daw ng eroplano? Oh, ano tong nabalitaan natin? Mista pala to ni Mista pala to ni Bato? Senator Bato, yung piloto ng eroplano. Ito po, pakita ko lang sa inyo guys ha. Meron ako nakuhang information diyan eh. Yung piloto eh. Ayan basahin po natin guys. Ayan Senator Bato de la Rosa and his Mista, Captain Johnny Gula, pilot in the command of RP C-5219, a Gulfstream G550 aircraft registered with Pacific Asian Pearl Airways Incorporated, which flew the former President Rodrigo Roa Duterte to The Hague. So, Mista pala yun ni Bato? Yung piloto dun? How ironic that some people can do for 30 pieces of silver, just like Judas with Jesus Christ. Sadly, the good senator did not even know till the second Senate hearing that his Mista was complicit with all the others. The pilot must need his job to San Miguel Corporation. Ramon ang so bad that he couldn't even refuse the job of helping the transfer of the former president. Tantamount to a kidnapping and eventual division of a nation together with the government posts. There will always be a time for reckoning. Kapitan Johnny Gula always. Ayan. So, ibig sabihin guys, dahil po sa pera mga kaibigan, itong Mista po ni Senator Bato de la Rosa, pumayag po guys na maging piloto. 'Di ba? Dahil sa pera. Biruin mo, private jet 'yan, private plane 'yan. Papayag ka? Isa kang military, isa kang Mista. Sus Mariosep. Kasi pag sinabi mong Mista guys, PMAer 'yan, sigurado 'yan. 'Di ba? Hindi mo inisip yun na ang dadalhin mo sa The Hague ay isang former President Duterte? At close ka pa ni Senator Bato de la Rosa? Parang ganun yan.